Isang babae ang nag-aayos ng pintuan sa basement. Lumabas siya at ang kamera ay kumukuha ng mga litrato. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa kotse at bumalik sa loob ng bahay nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. May isang lalaki na nagsusulat at biglang may isa pang lalaki na lumabas mula sa pinto at nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Inutusan siyang pumasok sa loob kaya tumayo ang lalaki at sumunod. Tumunog ang cellphone ni Timis at tumawag ang kanyang asawa. Sinabi ng asawa niya na nakahanap siya ng signal kaya tumawag siya at sinabi naman ni Timis na mananatili muna siya doon. Naisip din niyang imbitahan ang kanyang kapatid na babae para mag-dinner kinabukasan ng gabi. Sinabi ng asawa ni Timis na kaya na ni Darcy na alagaan ang kanyang sarili, pero sinabi rin ni Timis na i-check niya si Darcy para hindi na siya mag-alala. Nagpaalam ang kanyang asawa at binaba nila ang tawag. Pagkababa ng cellphone ni Timis, tumunog ang isang laruan at nakita niya ang kanyang pasyente doon. Niyaya niya itong lumabas. Nag-iwan ng voice message ang babae sa kanyang kapatid na si Darcy at sinabi niya na sila ay konektado. Kinagabihan, lumabas ang babae at may kinuha sa kanyang kotse. Pakiramdam niya ay may tao sa kanyang likod kaya tinapatan niya ito ng flashlight, pero wala siyang nakita. Bumalik siya sa loob ng bahay at nilock ang pinto, pero tumunog ito. Nilapitan niya ang pinto at tumitig dito. Hinawakan niya ang susi at tiningnan ang maliit na butas sa pinto. Pagkabukas niya, nakita niya ang isang lalaki. Sinabi ng lalaki kung maaari bang buksan niya ang pinto. Nagtanong ang babae kung ano ang gusto ng lalaki. Sinabi ng lalaki na nasa panganib ang babae dahil lumabas siya at iniwan ang pinto na bukas, kaya may nakapasok sa loob ng bahay. Hindi naniniwala ang babae, pero sinabi ulit ng lalaki na iniwan niya itong bukas at may nakapasok na nga sa loob. Sila ay naroon na sa loob. Nagtanong ang babae kung ano ang ginagawa ng lalaki sa labas ng kanyang bahay. Sinabi niya na darating na ang kanyang asawa anumang oras. Sumagot ang lalaki na si Timis ay nagtatrabaho sa gabi. Tinanong ng babae kung pasyente ba siya ng kanyang asawa. Sinabi ng lalaki na may narinig siya sa mga dingding kaya siya pumunta doon at nakita niyang may pumasok sa bahay. Biglang kinalabog ng lalaki ang pinto at gusto niyang ipabukas ito sa babae dahil nais niya itong tulungan. Napaatras ang babae at sumigaw, sabay tanong kung may tao ba sa loob ng bahay. Sinabi niya sa lalaki na wala nang iba pang tao sa bahay, kundi siya lang, at baka nagkamali lang ito. Gusto ng babae na umalis na ang lalaki, kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Pumayag ang lalaki na tumawag siya ng pulis, ngunit sinabi ng babae na ang kanyang cellphone ay nasa kotse. Muling nagtanong ang babae kung talagang may nakita ang lalaki na pumasok sa bahay. Sinabi ng lalaki na nagsasabi siya ng totoo, may pumasok talaga. Nagtanong ang babae kung bubuksan niya ang pinto, ano ang gagawin ng lalaki. Sinabi ng lalaki na titingnan niya ang loob ng bahay at kung wala siyang makikita, aalis na siya. Dahan-dahang hinawakan ng babae ang susi at tumingin sa lalaking nasa labas ng pinto. Isang lalaki naman ang nagdodrawing habang may tumutugtog na musika. Pinatay niya ang musika at tumingin sa pinto. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ito. Nagulat siya sa kanyang nakita, kaya isinara agad niya ang pinto at nagtago sa ilalim ng kama, tinatakpan ang kanyang bibig. Dahan-dahang bumukas ulit ang pinto, lumabas siya at nagtungo sa kabilang kwarto. Kumuha siya ng dugo, ipinahid sa kanyang damit, at kinuha ang mata ng isang patay na tao. May isang babaeng nakaupo at dumating ang isang lalaki. Sinabi ng lalaki na pwede siyang magtingin pero bawal hawakan ang kahit ano. Dagdag pa niya, kung siya ay magnanakaw, lahat ng bagay doon ay may sumpa. Sinabi ni Ted kay Darcy na magiging proud ang kanilang nanay sa kanya. Niyakap ni Darcy si Ted at sinabi na matagal na silang hindi nagkikita. Sumagot si Ted na sinubukan niyang ayusin muna ang mga bagay-bagay. Tinanong ni Ted kung ano ang bagay na hawak ni Darcy kanina. Nagkwento si Darcy tungkol sa isang lalaki, isang bellboy sa hotel. Isang gabi, may isang customer na lasing at nahulog ang lalaki sa hagdan, nabali ang kanyang leg. Ilang araw matapos iyon, pinapatunog ng receptionist ang bell para masubukan ang bagong bellboy, pero hindi ito masaya. Sinabi ni Ted na kapag pinatunog ang bell na iyon, babalik ang patay na bellboy. Gusto itong patunugin ni Ted, ngunit sinabi ni Darcy na ang huling nagpatunog nito ay natagpo ang patay.
May balita si Ted kay Darcy, patay na si Declan Barrett noong nakaraang linggo pa. Inatake siya sa puso at malapit lang ito sa bahay ni Olin Bull. Sinabi ni Ted na nakita nila ang mga gamit nito. Lumabas si Darcy at naglabas ng isang panyo si Ted. Sinabi niyang nasa kamay niya ito at ibinigay niya ito kay Darcy. Sinabi ni Ted na hindi dapat nakaalis si Olin Bull mula sa ospital dahil delikado itong tao. Sinabi naman ni Darcy na hindi kasalanan ni Ted. Nagtanong si Ted kung bakit gustong makita ni Darcy si Olin. Sinabi ni Darcy na kinuha ni Olin ang buhay ng kanyang kapatid na babae at gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Olin noong namatay siya. Nagpasalamat si Darcy kay Ted at niyaya niya ito na mag-dinner para pag-usapan ang kanyang kapatid. Pumayag naman si Ted. Sinabi ni Ted na may bago siyang girlfriend na si Anna. Biniro siya ni Darcy na nakahanap agad siya ng bago, at sinabi naman ni Ted na si Anna ay katrabaho niya at andoon ito para sa kanya noong namatay si Danny. Nagpaalam na si Ted kay Darcy. Lumabas si Darcy mula sa kanyang tindahan. Ngayon lang niya napakinggan ang voice message na iniwan ni Danny sa kanya, 11 buwan, 3 linggo at 1 araw na ang nakalipas. Sinabi ni Danny na sila ay konektado. Nakahanap siya ng signal sa isang lugar sa bahay at nilagay ang mga kamera sa time-lapse mode, ayon sa mungkahi ni Darcy. Sinabi din ni Danny na palaging nagtatrabaho si Ted at niyaya siya ni Darcy na makipag-dinner kasama sila. Gusto raw makita ni Danny si Darcy dahil namimiss na niya ito at nagpaalam na si Danny sa mensahe. Umupo si Darcy at binuksan ang panyong ibinigay ni Ted at andoon ang isang mata. Tinanggal ni Darcy ang kanyang gloves at hinawakan ang mata, saka siya umiyak. Sa gilid ng kanyang paningin, may isang taong nakamaskara na pumatay sa kandila. Lumabas si Darcy at bumalik sa kanyang tindahan, hinawakan niya ang isang bowl. Nagising si Ted sa narinig niyang balita sa radyo tungkol sa paparating na bagyo. Bumaba siya at nakita si Yana na nakaupo sa sofa. Kinamusta niya ito at sinabi ni Yana na hindi siya makatulog ng maayos dahil si Ted ay nagtatrabaho sa gabi at siya lang ang naiiwan mag-isa sa bahay. Pinakita ni Yana ang kamera na nakita niya habang naglilinis noong isang araw. Sinabi niya kay Ted na ito ay pag-aari ni Danny at maraming larawan nang magkasama sila ni Ted. May pinakita si Yana na larawan na kinunan niya 2 araw na ang nakalipas. I-zoom in niya ito at may nakita siyang babae sa gilid ng larawan. Sinabi ni Ted na baka reflection lang iyon. Nagkwento si Yana na kagabi, pinatay niya ang ilaw at may nakita siyang babae. Dali-dali niyang binuksan ang ilaw at nawala ito. Sinabi ni Ted na maraming kabaliwan sa trabaho niya at ayaw na niyang makarinig ng ganitong mga bagay sa bahay. Sinagot ni Yana na sinasabi lang niya kung ano ang nakita niya at hindi ito multo ni Danny. Gusto niyang bumalik sa kanyang apartment upang makatulog ng maayos hanggat hindi pa regular ang oras ng trabaho ni Ted, at pumayag naman si Ted. Sinabi ni Yana na may dinala si Darcy na isang bowl at tinanong ni Ted kung ano ang laman nito. Sinabi ni Yana na hindi niya alam dahil nakalok ito. Sumilip si Yana sa labas ng pinto at sinabi na nasa labas ang kapatid ni Danny. Lumabas si Ted upang batiin si Darcy at ginabayan siya papasok ng bahay. Pinakilala ni Ted si Darcy kay Yana at sila ay nagkamayan. Sinabi ni Ted na hindi niya inasahan ang pagdating ni Darcy. Sinabi naman ni Darcy na inimbitahan siya ni Ted na pumunta para sa death anniversary ni Danny. Nagulat si Yana at sinabi ni Ted na may trabaho siya ngayon at si Yana ay pupunta sa syudad. Gusto ni Darcy na manatili sa bahay kung ayos lang kay Ted at pumayag naman ito. Binuksan ni Darcy ang bowl at sinabi kay Ted na ito ay galing sa kanilang ina. Pagkatapos, ginabayan ni Ted si Darcy papunta sa CC at nagpaalam na siya. Bumaba si Yana dala ang isang kumot at tinanong si Ted kung bakit niya pinayagan si Darcy na manatili. Ayaw ni Yana na manatili si Darcy sa bahay, ngunit sinabi ni Ted na hindi niya kasalanan dahil hindi naman nakakakita si Darcy. Nagpaalam na si Ted at umalis. Isinara ni Yana ang bowl ni Darcy. Ngunit biglang sinabi ni Darcy, hindi ba alam ni Yana na dapat gawa sa kahoy ang regalo sa isang couple na nagdiriwang ng 5 taon ng anniversary? Sinabi ni Yana na hindi sila kasal ni Ted. Sagot ni Darcy, ito ay para sa aking mga magulang, alam kong ibinigay ito kay Danny. Hindi nagustuhan ni Yana ang pahayag na iyon. Si Ted naman ay nasa opisina at naisipang tingnan ang mga drawing ni Declan at may napansin siyang kakaibang larawan.
Nagpaalam si Yana na aalis na at babalik kinabukasan ng umaga. Sinabi ni Darcy na nagugutom siya at nagpagawa ng pagkain kay Yana. Napansin ni Yana na nakalabas na ang laman ng bowl ni Darcy. Sinabi ni Darcy na may pagkain sa refrigerator. Lumabas si Yana upang hanapin ang susi ng kanyang kotse, ngunit hindi niya ito mahanap. Bumalik siya sa loob ng bahay para maghanap, ngunit hindi niya pa rin ito makita. Sinabi niya kay Darcy na hindi niya mahanap ang susi, kaya mananatili muna siya sa bahay. Kinagabihan, naghanda si Yana ng pagkain para kay Darcy. Habang kumakain, tinanong ni Darcy kung ilang taon na silang magkakilala ni Ted. Sinabi ni Yana na 2 taon na, at siya ay isang senior sa hospital. Nilinaw din ni Yana na hindi sila naging magkasintahan ni Ted noong buhay pa si Danny, na kapatid ni Darcy. Sinabi ni Yana na si Darcy ay nagmamay-ari ng isang antique store. Sagot ni Darcy, ito ay minana niya mula sa kanyang ina matapos itong mamatay. Dagdag pa niya, kaya niyang magbasa ng mga bagay, tulad ng singsing ng isang patay na asawa. May mga nagtatanong kung naging loyal o faithful ba ang asawa, at sinabi ni Darcy na kaya niyang basahin ang singsing at malaman kung nagloko ang asawa, sa simpleng paghawak lang dito. Sinabi ni Yana. Tinanong ni Darcy si Yana kung okay lang sa kanya na nananatili siya dito mag-isa habang si Ted ay nagtatrabaho. Sinabi ni Yana, hindi, dahil iniisip niya ang nangyari sa kapatid ni Darcy, at natatakot siya na baka may kumatok sa pinto, tulad ng isang pasyente ni Ted, habang siya ay nag-iisa. Tinanong ni Darcy, kapag nangyari iyon, papasukin mo ba? Sumagot si Yana, hindi, dahil hindi naman ako stupid. Sinabi ni Darcy, kahit hindi kita nakikita, nararamdaman kong ikaw ay stupid. Dagdag pa ni Darcy, si Danny ay hindi nagpapasok ng hindi kilalang lalaki sa kanyang bahay sa kalagitnaan ng gabi, at si Olin Bull ay hindi pumatay sa kanyang kapatid. Flashback, hindi binuksan ni Danny ang pinto. Sinabi ni Olin sa kanya na baka naririnig sila ng kung sino man at matakot ito, kaya aalis siya at pupunta sa syudad upang tumawag ng pulis. Ang gagawin lang ni Danny ay tumayo malapit sa pinto, manatiling gising, at kung may marinig siyang kakaiba, dapat niyang buksan ang pinto at tumakbo. Umalis na si Olin. Sinilip ni Danny sa pinto at isinara ulit. Tumingin siya sa paligid ng bahay at binuksan ulit ang pifol ng pinto para tawagin si Olin, ngunit wala siyang nakita sa labas. Kumuha si Danny ng martilyo at binuksan ang flashlight. May nakita siyang kamera. Kinuha niya ito at pumasok sa loob ng tent at isinara ito. Tiningnan niya ang mga litrato sa kamera at nagulat nang makita ang isang tao na nakaitim at maisuot na maskara. Siya ay naiiyak at natatakot. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng tent at sumilip sa labas. Nagulat siya nang makita ang lalaking nakamaskara na hawak ang martilyo. Si Danny ay umiiyak sa takot habang nilalapitan siya ng lalaki at pinatay siya sa loob ng tent. A flashback. Sinabi ni Yana na si Ted ay nagsabi sa kanya na si Olin ay pumatay sa kanyang sariling ina. Tinanong ni Yana, kung hindi siya ang pumatay sa iyong kapatid, sino? Isang lalaki ang pumasok sa kwarto ni Olin at tinanong siya kung siya ba ay nagdadasal. Sinabi ni Olin na ipinagdarasal niya ang kanyang ina. Tinanong ng lalaki kung ano ang pangalan ng ina nito. Nagpakilala si Olin at sinabi niya na siya ay makakalabas na next week. Sinabi niya na siya ay taga St. Delias at nanirahan siya doon ng 17 years. Sinabi ng lalaki, ikaw ang pumatay sa sarili mong ina, at pagkatapos ay pinatulog si Olin at umalis. Nagtanong si Yana, paano mo nalaman ito? Pinakita ni Darcy ang mata ni Olin. Samantala, kausap ni Ted ang isang lalaki na niyaya siyang maggala, ngunit hindi pumayag si Ted dahil gusto niyang makabawi ng tulog at makibonding kay Yana. Nagkwento ang lalaki na ang bulag na madre ay sinunog kamakailan, at naalala niya na hindi sinabi ni Ted na ang kanyang asawa, si Danny, ay may bulag na kapatid. Nagtanong si Ted kung paano niya ito nalaman, at sinabi ng lalaki na siya ay pumunta sa isang antique store, at nakita niya ang asawa ni Ted na nakaupo doon, akala niya ay nakakita siya ng multo. Tumunog ang cellphone ni Ted at tumawag si Yana. Sinabi nito na hindi niya mahanap ang susi ng kanyang kotse. Hinanap ni Ted si Darcy at sinabi ni Yana na ito ay natutulog na. Dagdag pa ni Yana, ipinakita ni Darcy sa kanya ang isang glass eye na, ayon kay Darcy, ay galing sa lalaking pumatay sa asawa ni Ted. Ngunit sinabi rin ni Darcy na hindi siya ang pumatay sa asawa ni Ted,
kundi isang creepy na matandang lalaki na si Ivan. Nagtataka si Ted, at sinabi ni Yana na sinabi ni Darcy na si Ivan ang pumatay kay Danny, yun din ang eksaktong sinabi ni Darcy kay Yana. Sinabi ni Ted na kailangan nang magpa-check ni Darcy. Sagot ni Yana, ayaw niyang kasama si Darcy at iniisip na magpapasundo na siya. Alam ni Yana na si Darcy ang kumuha ng kanyang susi, at nagtatanong din ito tungkol sa kanila ni Ted. Nagtaka si Yana at tinanong si Ted kung paano nakilala ni Darcy si Ivan, ngunit hindi rin alam ni Ted. Sinabi niya na siya ay papunta na sa bahay. Nagulat si Darcy nang mapansin niyang nag-iba ang pwesto ng kahoy na manikin. Nahulog niya ang kanyang cellphone sa gulat. Tumingin ulit siya, at nakita niyang bumalik na sa dating ayos ang manikin. Bumaba si Yana at kinuha ang kanyang cellphone. Hinawakan niya ang manikin at napansin niyang may butas ito sa ulo. Gumamit siya ng gunting at kumuha ng isang hibla ng buhok at isang papel na mailitrato ni Danny at Darcy noong bata pa sila. May nakita pa siyang ibang litrato at sa sunod niyang kinuha ay isang ngipin. Agad niya itong binalik. Nakakita rin siya ng isang bote ng dugo. Biglang nagsalita si Darcy at sinabing ibalik ang lahat, kaya ibinalik ni Yana ang mga ito at nag-goodnight kay Darcy. Pinatay ni Yana ang ilaw. Umupo si Darcy sa harap ng kahoy na manikin. Bumaba si Yana at nakita niyang nakatulog si Darcy doon. Pumasok siya sa sisi at biglang namatay ang mga ilaw. Mabilis din namang bumalik ang kuryente at sinilip ni Yana ang labas ng pinto. Umakyat siya sa kwarto, humiga at kinuha ang kamera. Pinanood niya ang video ni Danny at Yana. Pinatay niya ang ilaw habang inuulit ang video. Nagulat siya nang makita niyang nag-iba ang mukha ni Ted. Nahagis niya ang kamera, at nang mag-click ito, may babaeng nagpakita at sinabing siya ay tumakbo. Binuksan ni Yana ang ilaw at tumakbo pababa. May narinig siyang mga yabag, kaya kumuha siya ng kutsilyo. Sinubukan niyang gisingin si Darcy, ngunit hindi ito nagising. Biglang may tunog na nagmula sa bowl. Binuksan niya ito at nakita ang kanyang susi. Siya ay lumabas, ngunit biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Nakita niya ang lalaking nakamaskara sa pinto. Agad siyang umalis gamit ang kanyang kotse. Pagdating ni Ted sa bahay, kumuha siya ng lampara at pumasok sa loob. Napansin niyang nakaupo ang manikin. Umakyat siya at nakita si Darcy na nakaluhod. Tinanong ni Ted kung nasaan si Yana, at sinabi ni Darcy na tinakot siya ni Danny. Sabi ni Ted, tinawagan siya ni Yana at sinabi nito na sinabi ni Darcy na ang lalaking nagtatrabaho sa ospital ang pumatay kay Danny. Kinumpirma ni Darcy, ang pangalan niya ay Ivan. Sinabi ni Ted na si Ollie Bule ang pumatay kay Danny. Nang nakaalis si Ollie, bumalik ito sa bahay at pinatay si Danny. Ngunit sinabi ni Darcy na pumunta si Ollie sa bahay upang iligtas si Danny, pero pinatay niya ito at pagbabayaran niya ito. Ayon kay Ted, kung may gumugulo man sa isip ni Darcy, hindi ito totoo at gusto niyang dalhin si Darcy sa ospital. Hindi pumayag si Darcy at sinabi ni Ted na mahal niya ang kanyang kapatid, kaya gusto niyang tulungan si Darcy. Sumagot si Darcy na siya ay nanganganib kay Ivan at kung tatawag man si Ted ng tutulong upang mapaalis siya, ipadala na ito. Tinanong ni Ted, paano papatayin ni Ivan si Danny kung hindi niya siya kilala? Sagot ni Darcy, dahil inutos mo ito. Biglang tumayo si Darcy at sinabi na hindi na niya mahal si Ted, may nakilala siyang bago, at nagsorry siya. Sabi pa ni Darcy, dapat ang mga iyon ang sasabihin ni Ted kay Danny, upang hindi na lang sana ito nahirapan at umiyak. Kung andoon lang si Darcy, hindi na sana naghirap si Danny, ngunit tinawag ni Ted si Ivan upang patayin siya. Flashback, nagtanong si Ivan kay Ted kung nasa bahay si Danny ng Biyernes. Sagot ni Ted. Tanong ni Ivan, bakit hindi ka nalang makipaghiwalay kay Danny? Sagot ni Ted, dahil mahal niya ako. Hindi siya makaka-move on sa akin. At kapag nalaman niya ang tungkol kay Yana, hindi na niya papayagan na ituloy ang bahay. Ginastusan ko ito ng malaki at ang pagpatay lamang ang tanging paraan. Narinig ni Ollie ang kanilang pag-uusap. Sinabi ni Ivan, bakit hindi mo nalang hintayin na matapos ang bahay para magmukhang ninakawan ito? Sinabi ni Ted na ayaw niyang gawin iyon. Gawin na lang ito ni Ivan kapag natutulog na si Danny, dahil ayaw niyang masaktan pa ito. Gusto lang niyang mamatay si Danny. Zeki a flashback, sinabi ni Darcy na may plano siyang patayin si Ted, pero mas gusto niyang makita itong tuluyang masira,
mawala ang kanyang girlfriend, trabaho, bahay, at maging ang kalayaan niya. Sinabi ni Ted na si Detective Peter ang in charge sa kaso ni Danny at tinanong niya si Darcy kung pinagkakatiwalaan ba niya ito. Sumagot si Darcy ng kaya sinabi ni Ted na tawagan niya ang detective at sabihin ang lahat ng sinasabi niya ngayon. Idinagdag pa ni Ted na ang sasabihin lamang ng detective ay si Olin ang pumatay kay Danny at may ebidensya pa ito. Hinikayat ni Ted si Darcy na tawagan na si Detective Peter. Ngunit sinabi ni Darcy na si Ted ang dapat tumawag, sabihin kung ano ang ginawa niya, at tawagan din si Ivan para papuntahin ito, para mapatay niya si Ivan. Sinabi ni Ted na wala siyang number ni Ivan, iniwan niya ang kanyang telepono, at babalik siya sa trabaho. Sinabi rin niya kay Darcy na tawagan si Detective Peter at papuntahin ito sa bahay. Kung hindi sumagot, maaari silang mag-usap ng personal. Dagdag pa ni Ted, kapag tumunog ang cellphone, sagutin ni Darcy. Umalis si Ted at pumunta sa ospital, habang si Darcy ay nakaupo. Biglang tumunog ang cellphone na iniwan ni Ted. Tumawag si Ted, ngunit bago siya umalis kanina, tinanggal niya ang isang sahig upang mahulog si Darcy doon. Kukunin na sana ni Darcy ang telepono, ngunit nahulog siya. Samantala, kinausap ni Ted si Ivan at tinanong kung bakit kinausap nito si Darcy. Sagot ni Ivan, hindi niya ito kinausap, pero sinabi ni Ted na may problema sila. Pumunta si Ivan sa bahay ni Ted. Nakita niya ang kahoy na manekin at dahan-dahang naglakad. Pagkatapos, nakita niya si Darcy na duguan ang ulo. Nagising si Darcy, kaya tinawagan ni Ivan si Ted at sinabi niyang nakita na niya ang telepono nito, at mukhang hindi na mabubuhay si Darcy. Tinawag ni Ivan si Darcy at sinabi niyang tapos na ito. Inangat ni Darcy ang kanyang kamay at sinabi na sila ay konektado, sabay inilagay ang kamay sa tiyan. Habang bumababa si Ivan, biglang nag-click ang kamera sa kwarto. Kinuha ni Ivan ang kamera at nakita niya ang isang litrato. Bumaba siya at napansin niyang wala na ang kahoy na manikin sa lugar nito. Nakita niya itong papalapit sa kanya, kaya umakyat siya sa taas at tumalon pababa. Nasugatan si Ivan at hindi makakatayo. Naabutan siya ng kahoy na manikin at hinawakan ito sa ulo. Nakita ni Darcy si Danny na binuksan ang pinto sa kisam at namatay si Darcy. Si Ivan naman ay sugatan at dinala sa ospital. Habang naroon, kinurot siya ni Ted at nagising si Ivan. Nagtanong siya kung bakit siya nandun. Nagtanong naman si Ted kung ano ang nangyari sa kanyang bahay, at sinabi ni Ivan na may umatake sa kanya, pero hindi niya nakita kung sino ito. Sinabi ni Ted na may iniwan si Darcy na regalo sa kanila, isang manikin na gawa sa kahoy. Nang magising si Ivan, sinabi niya sa mga nurse na siya ay inatake ng manikin na lalaking gawa sa kahoy, at si Ted ay tumawa. Sumang-ayon si Ivan at sinabing iyon nga ang nangyari. Sinabi ni Ted, kung totoo ang bagay na iyon, bakit hindi ka nahirapang ilabas ito at sunugin? Nagtanong pa si Ted kung bakit gustong makipagkita ni Ivan sa isang pari. Sumagot si Ivan na gusto niyang mag-confess sa lahat ng bagay na ginawa niya. Sinabi ni Ted na makukulong siya habang buhay kapag ginawa niya ito, ngunit sinabi ni Ivan na mas mabuti pa ito kaysa mabuhay sa impyerno. Sinagot ni Ted na naniniwala siya na walang bagay na hindi na ipapaliwanag at saka siya umalis. Naiwan si Ivan na umiiyak. Bumukas ang pinto at may lalaking kumagat sa kanyang paa, kaya siya ay sumigaw. Nag-voicemail si Yana kay Ted at sinabi, saang bansa ang hindi mo maintindihan, Ted? Kapag hindi mo sinagot ang tawag na ito, ibig sabihin ayaw na kitang makausap. Dagdag pa ni Yana, kung iniisip ni Ted na siya ay titira sa haunted na bahay nito, baliw na ito katulad ng kanyang mga pasyente. Sinabi rin ni Yana na huwag na siyang tatawag muli. Pagbalik ni Ted sa bahay, may nakita siyang kahon sa labas ng kanyang pintuan. Kinuha niya ito at pumasok sa loob, saka isinara ang pinto. Binuksan niya ang kahon, at ang laman nito ay isa pang kahon na may nakalagay na bell. Umupo si Ted, pinatunog ang bell, at tumingin sa paligid, ngunit walang nangyari. Nang siya ay lumingon sa likod, may tumugtog na musika, at napatawa na lang siya. Biglang may isang bellboy na dumating sa tabi ni Ted. Dito na nagtatapos ang kwento. Mag-subscribe para sa higit pang iba't ibang videos na mapapanood ninyo. Paki-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone.